Good morning. In the gospel today, there was a dispute. There was an argument between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. Yung liturgical. In our time, there are also disputes. Throughout the history of the church, there has been disputes. Is Mary the mother of God, or is only the mother of Jesus? Many arguments. Theologians spoke. And the church already in 325 said that Jesus is consubstantial with the Father. And then later on, Theotokos. Officially, the church pronounced Mary as the Theotokos, Theos, God-bearer. So ngayon, there are many Christians who said, do not believe about Mary, even if it's in the Bible. All generations will call me blessed. Yung Pope, especially yung Eucharist. So when the dispute arose, the disciples of John went to John. He was still baptizing because he was not yet put in prison. Ngayon, halimbawa, if there is a dispute in the Bible, kasi maski sino na lang bibili ng Bible sa tindahan, tapos siya na ang magsasabi na ito ang ibig sabihin nito. Magkakagulo tayo pag ganyan. Kaya yung Catholic Church, parang may Supreme Court, may council siya. Sila ang nagsasabi. Tapos mawawala tayo eh. Pero ang laking pagkakaiba niya. Yun bang Eucharist? Real body? Real blood ni Jesus yan? Yung mga protestante, hindi naniniwala dyan eh. They do not even. In the first reading, sabi ni St. John, all wrongdoing is sin, but there is sin that is not deadly. So may mga kasalanan na hindi nakakamatay, deadly. Mayroon ding mga kasalanan na sabi niya, will get us, the evil one can touch us pag nagkasala tayo. So sabi ni St. John, if this sin is not deadly, he should pray to God and He will give him life. So confession na naman yan. Eucharist, confession, Mary. Pinamartilyo pa nila yung image ng mahal na Birhen. Kanino tayo pupunta? Kagaya ng ang disciples ni John, pumunta kay John. At John, sinabi niya, he must decrease, I must decrease. Siya yung Misaya, ako, tagapagpahayag lang. Tungkol sa Eucharist, halimbawa, marami tayong mga kapatid, separated brethren ang tawag natin. Kanta, tapos, reading from the Bible, tapos maghumili. Minsan yung mga pastor nila, mas magaling pa maghumili kaysa mga pare. Tapos kanta uli, dasal, uwi na sila. Worship ba yan? Liturgy ba yan? Walang, this is my body, this is my blood. Ang masasabi ko lang, tignan ninyo ang kasaysayan. For 1,500 years, the whole world was Catholic, celebrating the Eucharist. Tapos, may mga abuso sa simbahan na nakorek na naman. Si Luther, nagsabing, wala ay ang Pope.
wala iyang mahal na birhen. Lalo na, wala ang Eucharist. 500 years ago, tinanggal niya yung 5 books from the Bible. Kaya mas marami tayong book, ginilagay nila na apokripa. When a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washing, pumunta sila kay John. Tayo, saan pupunta? Sa kasaysayan. May supreme authority dapat. At yan yung infallible magisterium ng Panginoon. Kasi kung hindi tama, naglulukuhan lang tayong araw-araw, nagsisimba tayo rito. Paano natin malaman na tama tayo? Tignan mo ang kasaysayan. Tignan mo kung iba relihiyon mo, kailan lang yan itinatag. Anong karapatan nung nagtatag ng relihiyon mo na tanggalin yung 2,000 taon ng ginagawaan ng simbahan? Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washing. Nagdesisyon na sila, no? Na yan. Real presence yung ating ginagawa ngayon. Kahit kaunti na lang mga nagsisimba, nananatiling totoo yan. Kahit isang tao na lang, isang pari na lang ang magsasabing, this is my body, this is my blood, the real presence, God, Emmanuel, is present there. Napakalaking bagay yung hindi tayo nagkakaunawaan. Kaya kailangan may magdidesisyon. Sinabi ng Panginoon, you are Peter. Yung alam niyang pagtataksilan siya. Pero sinabi niya, ikaw Simon, you are Peter, you're a rock, bato. I will build my church upon this rock, and the gates of hell shall not prevail against it. Pare-pareho naman tayong Bible ang binabasa. Bakit? Bigyan mo ng ibang kahulugan yan. Sa Bible, sa kasaysayan, tagal ng taon, daan-daang taon, yan ang kinakaugalian, bigla ka na lang. Sino? Si Martin Luther at saka yung ibang nagtayo ng relihiyon na burahin yung daan-daang taon na, 1,500 taon na, tapos sabihin, mali yung mga Katoliko, hindi tunay na katawan at dugo ni Jesucristo yan. Ang lalim. Kailangan harapin natin yan dahil dapat malaman natin kung ano ang totoo. Ang sa akin naman, kung totoo, pahalagahan mo. Nagko-communion ka lagi. Umaayon ka doon sa sinasabi ng Biblia. Sinabi pa ni St. Paul that on the night before Christ died, He took bread, sinabing, this is my body. He took the chalice and said, this is my blood, which shall be shed for you and for all, so that sins can be forgiven. Nasa Bible. May mga kapatid tayo, keep ang Bible, pero yung sarili nilang pakahulugan ang kanilang nilalagay. May karapatan ka ba? Dahil magaling lang bukadura mo, magaling ka magsalita, tapos sabihin mo, ito, si Kristo, tao lamang, hindi Diyos. Anong karapatan mo? Milyon-milyon sa ating mga kababayan naniniwala diyan na si Jesus, tao lang, hindi Diyos. Paano mo maligtas kung si Jesus ka, tao ka lang? Walang hanggan dapat ang magbabayad ng ating kasalanan. Suriin po natin ang ating pananampalataya. Iugat natin sa Biblia. Iugat natin sa 1,000 taon na, 2,000 taon ng pakahulugan sa Biblia na yan. Kung nahirapan ka, pumunta ka sa simbahan. May official doctrine ang church, nasa catechism. So manalangin tayo ngayon that we can hold on to the faith.
that comes to us from the apostles. Laging sinasabi sa Eucharistic prayer yan. Tayo, galing sa mga apostoles, 2,000. Pare, this is my body, this is my blood. The real Jesus is present. Kasi hindi na pare ang nagsasabi niyan eh. Yung buong simbahan ang nagsasabi niyan. Yung pare, makasalanan man siya o banal, binigyan siya ng kapangyarihan, authority, pag sinabi niya, God comes down from heaven. And so when you receive Christ today, Christ is really present in you. Let us act accordingly. Kung talagang si Christ yung tinanggap mo, paano ka dapat mabuhay?